Isang magandang umaga po sa bawat isa. So, nag-start na po yung ating pong online streaming. So, mangyari lamang po, umupo na po tayo sa mga upuan. As much as possible po, mag-assist po tayo sa ating pong mga ushers para po punuan yung mga bakante po. Ano bang maging mas maayos po yung ating pong live streaming po para maiwasan po yung mga baka-bakante po. Okay. Salamat po.
Amen. Good morning, church! Amen. Salamat po sa kay Andrea at sa ating pong sanctuary choir. Empower me. Alam natin sa mga pagkakaan tayo po'y nanghihina, ang ating pong Panginoon Diyos is always there to give us the strength that we need para po ma-survive ang araw, bawat araw. So isang buong linggong lumipas, alam ko po, marami tayong pagsubok, marami tayong pinagdaanan, but it's still the Lord who give us the strength para po ngayon, nandito tayo to give back all the glory, all the praises that He deserves. Amen? Again, good morning po sa inyong lahat. Even sa lahat ng ating po mga bisita this morning, kami po ay nagpapasalamat at nakasama namin kayo. Sa lahat po ng mga kapatiran natin na nasa online ngayon, good morning. At higit sa lahat sa ating po mahal na Bishop, good morning po Bishop. And this time, ayayahan ko na po ang bawat isang tumayo. Tayo po ay dadako sa ating pong panawagan sa pagsamba. Basahin po natin ang sabay-sabay ang nakasaad po sa Roma, Kabanata 12, Talata 1. Ready? Begin. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan, na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na sa ninyong katampatang pagsamba. At para naman sa paig ng puso sa pagsamba, sabay-sabay din po tayo. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya'y pakikinggan. Manatili tayong nakatayo. Uwitin po natin, Search Me, O God. Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Tayo po ay magbasa po ng Biblia. Sundan niyo po ako gamit ang iyong mga mata as I read Ecclesiastes 5 verses 1 to 9. Ecclesiastes 5 verses 1 to 9. Ito po ang sinasabi. Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil. Be not rash with thy mouth, and let not thine heart be hasty to utter anything before God, for God is in heaven, and thou upon earth. Therefore let thy words be few. For a dream cometh through multitude of business, and a fool's voice is known by multitude of words. When thou vowest a vow unto God, defer not to pay it, for he hath no pleasure in fools. Pay thou that which thou hast vowed. Better is it that thou shouldest not vow, than that thou shouldest vow and not pay.
Suffer not thy mouth to cause thy flesh to sin, neither say thou before the angel that it was an error. Wherefore should God be angry at thy voice, and destroy the work of thine hands? For in the multitude of dreams and many words there are also diverse vanities. But fear thou God. If thou seest the oppression of the poor, and violent perverting of judgment and justice in a province, marvel not at the matter. For he that is higher than the highest regardeth, and there be higher than they. Moreover, the profit of the earth is for all. The king himself is served by the field. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Kami po ay makapagsamba po sa inyong pangalan, Lord. Kayo po ang madakila po, mauna po ngayong araw na ito, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. I-prepare niyo po ang aming mga puso sa pagsamba, Lord. Ayusin niyo po kami, Lord. At pinag-pray ko po ang bawat aspeto po ng aming programa, ang aming service ngayong araw na ito, Lord. Sa mga awitan, sa mga tutugtog po, sa mga audio team, sa bawat isa magbibigay ng special number. At ganoon din po sa aming magiging mensahero ngayong umaga, Lord. Kayo po ang magbigay ng wisdom sa Kanya. Kayo po ang magbukas din po sa aming mga puso at isipan para sa pagtanggap po ng inyong salita, Lord. Please speak to us through your message this morning, Lord. At i-bless niyo po ang bawat isa, Lord. At nawa po lahat po ng papuri ay maibalik po sa inyo, Lord. Thank you po sa lahat ng blessings. Thank you for your mercy, for your grace, and for your love. All this we ask in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Handa na po ba tayong umawit para sa ating Panginoon? Amen. Amen. Sama-sama po nating paglingkuran ang hari ng mga hari. Awitin po natin, In the Service of the King. Amen. Verse 1. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. I have peace and joy that nothing else can bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Verse 2. I am happy in the service of the King. I am happy, oh so happy. Through the sunshine and the shadows I can sing. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. On to the last verse. I am happy in the service of the King. I am happy. I am happy. Oh, so happy. All that I possess to Him I gladly bring. In the service of the King. In the service of the King. Every talent I will bring. I have peace and joy and blessing in the service of the King. Amen. Sabi po sa awitin, no, I am happy in the service of the King. Pwede ba nating ipakita yung ating mga nagagandang ngiti? Amen. Awitan po natin ang Panginoon ng buong saya dahil there is joy in serving Jesus. Verse 1. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never
Amen. Sing on, ladies. Amen. Amen. Praise God. All together now. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. Last verse, amen. There is joy in serving Amen. Say Jesus, that. joy amid the darkest night. For I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. All together now. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His heart, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Purihin ng Panginoon. Maaari na po tayong makaupo. Amen. Salamat, Brother Dan, sa napakasiglang pag-aawitan in the service of the King. And there is joy in serving Jesus. Amen. Tunay po na talagang may gala kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon Diyos. And this time, ating pong babatiin yung mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan for this week. Ayan. I-flash po natin yung mga... Ayan na, ayan po. Wala. Wala daw. Okay, by the way, happy 18th birthday sa apo po ni Mamita, si Sister Jasmine Zion. So we celebrated with Jasmine kagabi po at salamat sa Panginoon Diyos sa tagumpay ng, ayan na, si Seb pala yun, umabon. Oy, sa Thursday, si Seb, si Mamita, actually, mas magandang sa linggo na yan. Oo, kasi linggo yan eh. So, eksakto yan sa Sunday. Para mas mapaghahandaan pa niya yung sasabihin niya dito. Yan. So, sa Sunday na si Mamita, Seb, happy birthday. Pero kanta na lang tayo para kay Jasmine at saka kay Seb. Let's sing Blessed Birthday. Come on. Blessed birthday to you, and blessed birthday to you. Blessed birthday, God loves you. Blessed birthday, mas mabilis at mas masigla. Blessed birthday to you. Blessed birthday to you. Blessed birthday, we love you. Blessed birthday to you. And blessed birthday, Sister Jasmine, Kuya Seb. Yan. And this time, isa po sa kagalakan natin, this morning is we have visitors. Amen? Kasama po natin this morning si Joseph Pamat. Yan. Joseph, pwede pong patayo? Joseph, yan. Okay. Para lang ma-recognize. Thank you, sir. At nakasama namin. And also, kasama natin this morning si Talia Ann Jabon. Ayun, yun. So, tama naman yung spelling pagka-pronounce natin. Okay, thank you. Aside po kay Talia at saka kay Joseph, meron pa po ba tayo dito kasama? This is your first time na nakasama namin kay maybe napadaan kayo or somebody invited you? May I see your hand? Wala? Okay, kung wala na po, tayo po ay masiglang magkamayan as we sing. Awitin po natin, ligaya ng buhay. Amen! Umiti po tayong lahat. Ligaya ng buhay. Kamayan at kawayan po natin ang ating pong mga bisita. Kristo, ligaya ng buhay. Kung siya'y manunubos mo, babaguhin ang iyong buhay. Kung siya ay makamtan, ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus.
it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you'll just accept Him too. Just receiving friends today and you'll have a happy life with Christ. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Amen. Tayo naman po ay dadako po sa pagbibigay ng atin pong tithes and offering. Manatili po tayong nakatayo as I read ang nakasulat po sa 2 Corinthians chapter 8 verse number 12. Ang sabi po dito, "For if there be first a willing mind, it is accepted according to that a man hath, and not according to that he hath not." Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, salamat po sa pagkakataon na kami po ay makakapagbalik po, Panginoon, ang amin pong mga kaloob sa inyo. Salamat po, dakilang Ama, sa lahat po ng biyaya, pagpapala na binubuhos niyo po, Panginoon, sa amin. Sa oras po na ito, Panginoon, hiling ko po, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng cheerful heart habang kami po ay nagbibigay po ng kaloob po namin sa inyo. Thank you, dear Father, in Christ's name I pray. Amen. As we give, awitin po natin, anything that costs me nothing. I cannot come before a righteous, holy Lord, and offer to Him worldly things I do not need, and hope He's pleased. For He wants me to give a heart that's truly His, an offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before you nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Amen. Inaanyayahan ko po muli ang bawat isa. Tayo po'y tumayo. Umawit po ulit tayo para sa Panginoon. And this time, let's give our best in praising the Lord. Awitin po natin our best. First one. Hear the Master's call, give me thy best. For be it great or small, that is His test. Do then the best you can, not for reward, not for the praise of man, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed, but He asks from everyone His best. Our talents may be few, this may be small, but unto Him is due our best, our all. Wait not for men to laud, heed not their side. Winning the smile of God brings His delight. Aiding the good and true, near goes unblessed. All that we think or do, be it the best. Every work for Jesus will be blessed, but He asks from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our all. Night soon comes on apace, day instants by. Workman and work must face testing on high. Oh, may we in that day
sweet rest, which God has promised those who do their Everybody best. give it your best. Every work for Jesus will be blessed. But He asks from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our all. Amen. Praise God. Maaari na po tayo makaupo. And this time, makapakinig po tayo ng tanging bilang. Kailan pa man ikaw ang aasahan, kailan pa man ikaw ang siyang lakas, ang tanging tanggulan, anuman ang dumaan, apoy na siyang ilaw sa landas. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa'king wala nang papantay. Nariyang ka, bagamat nagkukulang ako, nariyang ka sa sangang daan, kinapapatilang ko kailanman. O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Panatag ka sa puso kong lumbay, liwanag ka sa kawalang kulay, tanging hangin sa dagat ng buhay, katapatan mo sa'king wala nang papantay. Nariyang ka, bagamat nagkukulang ako, nariyang ka sa sangang daan, kinapapatilang ko kailanman. O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapamakan. Dakila ka, O Diyos, kailan pa man. Kailan pa man, O Diyos, pag-ibig mo, kaluluwa'y ligtas dahil sa'yo. Kailanman buhay man iyong inilaan, nang ako'y maligtas sa aking kapamakan. Dakila
Amen. Salamat, Brother Teo, sa rendition ng Kailan Pa Man. Amen. So, nakita natin yung improvement. Thank you, Teo. And this time, di na po para patagalin natin. Alam ko po na tayo po'y dadako na sa pinakamahalagang bahaging parte ng ating pong gawain. Handa na po natin ang ating pong mga Bible, yung ating mga notes and ballpen, as we listen to the Word of God na dadalhin po sa atin ang ating pong resident pastor, Pastor Norman Marie Gatdula. Preach on! Amen. Thank you po sa ating pong awitin kay Brother Theo. Gabi na emotional po ako kasi nung una kong marinig na kinanta ni Theo yun, talagang sobra yung conviction sa akin ng Panginoon. Wala naman po ako pinagdadaanan. Talagang natouch lang ako sa kanta. Sobrang tapat ng Panginoon sa buhay natin. Kaya sabi ko kay Ma'am Pika nung isang araw, Ma'am P, sinabi ko sa sarili ko, sinabi ko sa Panginoon na sa next na preaching ko, gusto ko si Theo ay umawit. Kaya ni-request ko po talaga na awitin po ni Theo. Thank you din po kay Coach Abel ha, na nagturo po kay Theo niyan. Kaya yung mga anak nyo po, kung gusto nyo pong maging ganyan na ginagamit ang talento para sa Panginoon, kontakin nyo lang si Coach Abel. Baka mamaya malaking advertisement lang pala to ni Coach Abel, no? Libre mo ka mamaya, Coach Abel, ha? Sobrang tapat ng Panginoon. Amen? Alam nyo, dumating yung time sa buhay po natin, gusto nating mag-quit, gusto nating sumuko, gusto nating mapagod, di ba? Hindi naman po dumating sa pag-iisip ko yung pag-quit or anything like that. Yun lang po yung reality po, no? Lahat po tayo nakakaramdam ng pagod, nakakaramdam ng pagsubok, na nasasaktan ng mga problema ng mga tao sa paligid natin. Pero sobrang tapat ng Panginoon. Mag-altar call na kaya tayo, no? Amen. Kaya ako compose ko po yung sarili ko po. Ang ating pong mahal na bishop po ay nasa Malolos po ngayon at patuloy pa natin siya ipag-pray. Buong araw po siya nakaya Pastor Dan Zapanta. So anniversary po ngayon. Kaya ang ating pong mahal na bishop galing po sa Italy, galing sa Europe. Everyday halos siya nagbiministry doon. Tapos pagdating po sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin po ang kanya pong trabaho bilang isang ebanghelista. Kaya alam niyo po, isa rin po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon na meron po tayong mahal na Tatay Bishop. Kanina po ka-chat ko po siya, sabi ko, Tay, you're the best pastor ever. Sabi niya, saang banda anak? Sabi ko, in all aspects. I've been thanking God this past few days sa uri ng pastor na meron po tayo. Amen? Kaya please be a prayer warrior of our bishop, our Ma'am Maris, and of course, Sister Sofia. Alam ko, next week ang uwi po ni Sister Sofia. Sige po, tayo po tayong lahat. At I think related naman po yung ating pong pag-uusapan. Let's all read Acts chapter 20, verses 22 to 24. Ang title po ng ating pong mensahe po ngayong umaga po na ito, Bible Verses to Help You Continue. Bible Verses to Help You Continue. Basahin po natin ng sabay-sabay, Acts chapter 20, verses 22 to 24. Everybody now, nandiyan na po ba kayo? Itaas nyo nga po yung mga Bible nyo po. Ayan, amen. Huwag niyong kakalimutan na dalhin lagi ang Bible pag nasa bahay-sambahan po tayo. So sabay-sabay po, ng malakas po, basahin natin Acts chapter 20, verses 22 to 24. Ready, begin. And now, behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and afflictions abide me. But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God. Let's pray. Dear Father in heaven, thank you, Lord, for this morning that you have given us, O God. Sa Panginoon, despite sa pagod po for the whole week, dinala na po kami, Panginoon, dito po sa bahay-sambahan upang kami po, Panginoon, ay makapagpuli po sa inyo. Indeed, Lord,
us worshiping you is just a privilege, Panginoon. It is our greatest privilege to worship the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pinaka-importanting aspeto ng aming paglilingkod, ang pakikinig ng iyong salita, na nawa, Panginoon, ang puso po namin ay laging bukas. Ang isip po namin, Panginoon, ay laging bukas, Panginoon. Ang aming mga tenga ay laging bukas. Ang aming mga mata, Panginoon, ay laging bukas sa pakikinig po ng inyong salita. Nawa, Panginoon, maging beneficial po ang preaching po na ito sa lahat po sa amin. Sapagkat, Panginoon, sa buhay po namin ito, alam po namin, Panginoon, na darating po ang mga bagyo, darating po ang mga pagsubok, at pwede kayong, Panginoon, makaisip ng pagtigil, pero lagi kang tapat kailan pa man, Panginoon. Lord, pinapadalangin din po namin ang pong mahal na Bishop, Ma'am Maris, Panginoon, sa kanya pong speaking engagement, Panginoon. Nawa po, Panginoon, magligtas po kayo ng maraming kaluluwa ngayong umaga at sa anniversary proper po mamaya, Panginoon, maging successful din po, Panginoon. Nawa, Panginoon, maging blessing po sa kanila ang aming pong mahal na Bishop. And Lord, ganun din po si Sister Sofia, patuloy niyo po siyang ingatan, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin, pagpalain niyo po kayo, Panginoon, ngayong umaga po na ito. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Bible verses to help you quit. Babasahin ko lang po for the second time. Acts chapter 20 verses 22 to 24. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there, save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying that bonds and affliction abide me. Pag tinignan po natin itong mga verses mo ito, si Apostle Paul po nagsasalta po dito. At ang nakita po natin sa buhay po ng isang dakilang tao ng Diyos, probably one of the greatest men in the Bible, no? Maybe the greatest evangelist ever, si Apostle Paul. Pero nakita po natin sa buhay niya, ang sabi niya, bonds and afflictions abide me. Naisip ko lang po, no? Sa isang tao na gumagawa ng kalooban ng Diyos, na ginagawa yung calling niya, na ginagawa yung pangangaral ng salita ng Diyos, may bonds, may afflictions. Meron siya mga nararanasan na bagyo sa buhay niya. And this happens in every side of his life. Hindi lang po ito dala ng kaaway, ng mga persecutors niya. Kasama din ito sa molding po sa kanya. Alam niyo po kung ako po si Apostle Paul, yung kinulong ako, binato ako, hinabol ako, iniwan ako ng mga tao, baka sumuko na po ako. Lalo na nung time na yon, sinusulat na po ang Biblia, tama? Ngayon, mas kaya natin kasi may mga Bible verses na tayo to help us continue. Amen? Yun nga po yung pag-aaral natin ngayong umaga po na ito. Pero just looking back, grabe po yung tatag ni Apostle Paul, right? Bakit kaya siya naging matibay? Paano kaya siya naging matibay? At ito yung ating pong mga pangahawakan po ngayong umaga. Kahit po sa kahirapan, hindi sumuko si Apostle Paul. Although, lalagpasan din lang po natin yung Acts chapter 20, verses 22 to 24, sapagkat yung mga verses po natin pag-aaralan, hindi naman po lahat sinulat po ni Apostle Paul. Pero gusto ko lang kunin natin bilang isang ehemplo na yung greatest evangelist na nabuhay po, no? Yung isa sa mga greatest apostles, nahirapan. Nanganib ang buhay. Iniwan, naging mag-isa siya. Pero hindi siya tumigil. Bakit kaya? Ano yung nag-ano po sa kanila, yung nagpupush sa kanila para huwag mag-quit? Ito pong mensahe na to, una, kung ikaw ay nasa verge na of quitting, if you are on the verge of quitting, para sa itong mensahe na to. Papaalala po ng mensahe na ito na huwag kang mag-quit. Ngayon, kung ikaw naman, yung member na malayo sa isip mo yung pag-quit, para sa'yo pa rin ito. Kasi itong mga verses na to, ang pwede mong panghawakan kapag dumating yung time na may mga bagyo na sa buhay mo. Para huwag mong isipin na mag-quit ka. Kasi kahit matatag ka, di ba, sabi ng Bible, ingatan natin lest we fall. Hindi lahat ng times maganda buhay natin. Hindi lahat ng times encourage tayo. Darating talaga yung discouragement. Bakit po? May kaaway tayo eh. May jablo na gusto tayong bumagsak.
Ang goal ng Diablo, mapabagsak ang mga mananampalataya. Bakit? Talunan na siya eh. So ang gagawin niya, as much as possible, titirahin niya ang church. Titirahin niya ang mga mananampalataya para bumagsak tayo at huwag tayong mag-soul win. Huwag tayong magturo ng tama. Yan ang gusto po ni Satan. Huwag natin siyang papayagan. Kaya reminder po ito sa mga matatag, di ba? Na kunin niyo itong mga verses na ito para pag dumating kayo sa panahon na yon, hindi kayo makakaisip mag-quit. Pangatlo po, kung kayo naman po ay sumuko na, this is the right moment para kayo po ay bumalik sa Panginoon. Ito po ay preaching na ito ang magsasabi po sa lahat po ng sumuko na pwede ka pang bumalik sa Panginoon. Kaya kahit sino man tayo, kahit anong sitwasyon ng buhay po natin, para sa ating lahat po ang preaching po na ito. Amen? Kaya makikinig po ba tayo? Sige nga, sabihin nyo nga po, para sa akin ito. Kaya makikinig ako. Kahit nakakaantok, hindi ako matutulog. Amen. Okay. By the way, nakikigalak po tayo sa celebration ng birthday po ni Sister Jasmine. Alam ko marami po sa atin ang pagod, pero nakita natin yung faithfulness ng Panginoon. No? Amen. So, para sa ating lahat po ang mensahe po na ito, kaya makinig po tayong mabuti. At i-ready po natin yung ating po mga ballpen, yung ating mga notebook, ilista nyo po sa mga Bible nyo itong mga verses po na ito. Para kapag parang gusto nyo nang mag-quit, balikan nyo itong 3 verses po na ito na pag-aaralan po natin. Ready na po kayo? First, alam nyo ba na ang pag-quit po nagsisimula po dito sa isip? It starts here, in your mind. Kaya nag-quit ang isang tao, nagsisimula po sa kanyang isip, sa kanyang utak po. Kaya yung first point po natin, the head battle. The head battle. At ang verse po natin na, una yung verse na ililista po sa mga Bible nyo, mga notes nyo, to help you continue, to help you not quit, ay yung James chapter 1, verse 8. PNG, parang hindi naman yan normal na mga verse na pang-encourage eh. Pero may gusto kong ipunto. Ang unang verse na ilista nyo po, to help you continue, to help you not quit, is James chapter 1 verse 8. Sabay-sabay po nating basahin. Everybody, ready? Begin. A double-minded man is unstable in all his ways. So, teka, basahin po natin siguro yung buong, yung ilang mga couple of verses leading to James chapter 1 verse 8. Ang sabi po ng Bible, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Iba-ibang mga pagsubok, iba-ibang mga pinagdadaanan, di ba? Iba-ibang mga problema. Knowing this, that the trying of your faith, we're talking about trials here. Ang sabi, worketh what? Patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect, mature, and entire, wanting nothing. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. But let him ask in faith, nothing wavering. For he that wavereth is like a wave of the sea, driven with the wind and tossed. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Pag wala tayong pananampalataya, wala tayong makukuha sa Panginoon. Faith can move mountains, sabi nga po. Even a grain of a mustard seed. Faith can accomplish many things in our lives. Kung tayo humingi sa Panginoon sa time ng problema natin, at wala tayong pananampalataya, wala rin pong saysay. Ano pong sabi? A double-minded man is unstable in all his ways. Mga kapatid, it's a head battle. The first reason that pushes us to quit is faithlessness. Nakita niyo po yung mga verses? Kung may gusto ng karunungan, kung may gusto ng kasagutan, hingiin natin sa Panginoon. Amen?
Hingiin natin sa Panginoon ng may pananampalataya. At kung wala kang pananampalataya, pero nanghihingi ka sa Panginoon, anong tawag po sa'yo? Double-minded. Anong klaseng tao ang nanghihingi sa tao na hindi niya sure kung ibibigay? Minsan, di ba, kunyari nanliligaw ka. Gusto bang tanungin na, pwede bang maging tayo, pero alam mong tagilid ka? Usually, tinatanong natin yan. Ako nga di ba, nung nag-propose ako kay Sister Jessica, alam ko naman mag-yes siya. Di ba? Pinakabalang talaga tayo ni Sister Jessica. Pero hindi ko hihingiin kung medyo tagilid ako sa kanya, di ba? Kasi may pananampalataya ako kay Sister Jessica, no? Hindi, joke lang, may pananampalataya ako sa Panginoon. Hindi tayo hihingi sa Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Ngayon, kung humingi ka sa Panginoon nang walang pananampalataya, ang tawag sa'yo, double-minded. At ang isang double-minded man, ano daw po? Unstable. Nakikinig po? A double-minded man is unstable in some of his ways, in few of his ways. Saan daw po? In all his ways. Ang unang verse na mag-help sa atin to continue is this verse. Don't be a double-minded man. Don't be a faithless man. Bakit? Dahil magiging unstable ka in all your ways. Saan po tayo nagiging double-minded? Saang mga bagay po tayo nagiging double-minded? Una po, sa ating pong conviction. In our conviction. Sa buhay natin, lagi na tayo yung kasalanan, tsaka yung kabanalan. Lagi nagtatalo po yan, spirituality and worldliness. Sin versus holiness. Nagtatalo po yan. Huwag kang pumunta sa gitna. Choose your side. Don't be a double-minded man. Piliin natin yung holiness. Kapag tayo, sinasabi natin Kristiyano tayo, pero nasa bisyo pa rin yung buhay natin, double-minded ka. Ano mangyayari po sa'yo? Unstable in all your ways. Anong klase po yun? Nagsasabing ako ay sa Panginoon, pero ang ginagawa mo hindi sa Panginoon. Parang kang namamangka sa dalawang ilog. Meron kang dalawang muka. Ang Kristiyano, isa lang dapat ang muka. Amen? Mukha lamang po ng Panginoong Hesus. Amen? Anong klase po ang Kristiyano? Na pag nasa church, napakabanal. Pag wala na sa church, nagbibisyo na. Umiinom na ng alak. Nagve-vape, nagyuyosi. Gumagawa ng mga masama. Tapos pagdating ng Sunday, nandito na naman sa church. Double-minded. Double-faced. Magiging unstable tayo in all our ways. In our conviction, dapat nandun yung faith. Go to God. We have to trust our Lord. Amen? Pangalawa po, nandiyan pa po kayo? Sometimes we are also double-minded in our calling. Sa ating pong calling. Personal dreams ko ba yung susundin ko? O yung plano ng Diyos? Well, lahat naman po, hindi tinawag pagpastor. Pag sinabi naman God's calling, lahat naman tayo may calling ang Panginoon. Pwedeng tinawag ka ng Panginoon para maging nurse. Pwedeng tinawag ka ng Panginoon para maging doktor. Pwedeng tinawag ka ng Panginoon para maging banker. Pwedeng kang tinawag ng Panginoon para maging support dito po sa ating pong church. Make sure na kapag tayo po ay merong nire-reach po tayo para po sa Panginoon. Amen? Ang malupit po doon, ang malala po doon, kapag ang isang Kristiyano, nire-reach ang isang bagay para sa sarili niya. Sa sarili niyang ambisyon o kagustuhan. We have to be stable in our calling. Kaya tayo nagiging unstable in all our ways dahil nagtatalo pa rin. Susundin ko ba yung pangarap ko o susundin ko yung plano ng Panginoon para po sa akin? Nakita ko po yung produkto po sa akin pong buhay. Nagkaroon din ng instability sa isang part ng akin pong buhay. Dahil alam ko, tinatawag pala ako ng Panginoon.
Many years ago, alam ko po, tinatawag po ako ng Panginoon. Sa klase po namin sa Book of Romans, by the way, kung gusto nyo po mag-enroll sa Bible School, pwede pa po. Sa klase po namin sa Book of Romans, sabi ko, yung Romans chapter 16, isa yan sa ginamit ng Panginoon para ma-realize ko na tinatawag ako ng Panginoon. Sa totoo lang, takot po ako eh. Takot akong sundin ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Bakit po? Kasi alam ko tinatawag niya ako sa full-time ministry. Mukhang maganda yung akin pong magiging career eh. Meron akong sariling mga pangarap sa buhay ko. Pero nakita ko yung naging instability nung pinipili ko yung pangarap ko. Pero nakita ko yung blessing nung ang sabi ko, Panginoon, magmula ngayon, ang pangarap ko ay ang pangarap mo sa buhay ko. Ganun po mga kabataan. Kung anong pangarap ng Diyos sa buhay nyo, yun ang sundin nyo. Kung anong pangarap mo, ay dapat yung pangarap ng Diyos para po sa iyo. Yung plano at kalooban ng Diyos para po sa buhay nyo. Kahit sa lifetime partner, ganun din po mga young people. Kung ano po ang plano, kung sino po ang kalooban ng Panginoon. Makikita mo yan eh. Kapag unstable, yung iyong pakiramdam sa isang tao, baka hindi yan kalooban ng Panginoon para sa'yo. At ang mangyayari po dyan, di ba, magkakaroon ng mga consequences. Pero ilagay mo sa tamang tao, sa kalooban ng Panginoon, makikita mo, aayusin ng Lord ang buhay mo. Minsan kaya tayo nagkukwit kasi double-minded po tayo. Alam mong ito yung ministry ng Panginoon para sa'yo, pero pumipiglas ka pa din. Umaalis ka pa din. Umaayaw ka pa rin. Kasi may iba ka nang ginagawa. May iba ka nang gustong gawin. Magiging unstable ka in all your ways. Hindi lang some, tandaan niyo po, in all your ways. Pangatlo po, ano po yung una? Conviction. Dapat wag tayo double-minded dyan. In our calling, dapat di po tayo double-minded dyan. Pangatlo, in our confidence. Amen? Pagkakatiwalaan ko ba ang Diyos o hindi? Pag nag-pray ba ako na, Lord, gusto kong magkaroon ng sasakyan, paniniwalaan ko ba yan o hindi? Ang tanong, kaya ba ibigay ng Diyos yun? Yung mga dinideserve natin, kaya ibigay ng Diyos? Kasi Pastor Norman, ang prayer ko, mamatay yung kapitbahay ko eh. Kasi evil yung pinipray mo. Pero kung magandang bagay yung pinipray mo, hindi ba yung ibibigay sa'yo ng Diyos? Ang kailangan mo lang, pananampalataya. Amen? We need to have faith. Kaya nga sabi ko po, yung faithlessness ay double-mindedness. And double-mindedness is faithlessness. When we ask the Lord for wisdom, yung wisdom dyan, yung idea yan, answers eh. Dahil nasa problem sila. Diverse temptation, ibig sabihin, iba-ibang mga temptation. Kaya nga sabi ni James, count it all joy. Matuwa kayo, bakit? Because in these instances of your life, you can apply your faith. Kaya tayo dinadala ng Panginoon sa mga bagyo sa buhay natin. Yung mga testings, bakit tayo may mga trials? Para ma-apply mo yung faith mo. Para ma-apply mo yung mga sinasabi ng Biblia. Pero huwag ka magkukwit. Kasi may blessing pagkatapos niyan. Taas ang kamay nagtitiwala sa Panginoon. Lahat po ba tayo nagtitiwala sa Panginoon? Sana hindi lang kayo nagtaas dahil para lang maitaas yung kamay nyo. Naniniwala ba tayo ng Panginoon ang Panginoon natin mayaman? Naniniwala ba tayo ang Panginoon natin able? Naniniwala ba tayo ang Panginoon natin makapangyarihan? Kung naniniwala po tayo na ang Panginoon natin makapangyarihan, that our God is able, that our God is rich, di huwag tayo mawala ng pananampalataya sa Kanya. Huwag tayo maging katulad ng mga disipulo na nung nandun sila sa bangka, sa ship, no? With the Lord Jesus Christ, nung sila po ay binagyo, sabi nila, Master, carest not that we perish? Wala po ba kayong pakialam? Na tayo po ay mamamatay? Kung may pananampalataya talaga sila, alam nila na ang Panginoon kayang pakalmahin ng storm. Tignan niyo po ang kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin, ha?
Si Moses, para makadaan sila sa kabilang ibayo, hinayaan ng Panginoon hatiin yung Red Sea. Tama? Si Joshua, para makapasok sila sa other side ng sa promised land, kinailangang hatiin yung Jordan River. Tama? Pero si Jesus Christ, hindi niya kailangang hatiin ng tubig. Lumakad siya sa tubig. Ganun ka-powerful ang Panginoon. Kung powerful na nating nakita, yung paghati ng kalagatan, yung paghati ng ilog, mas powerful ang pinakita ni Jesus Christ. Naglakad siya sa tubig. At hindi lang yun, pinalakad niya yung isa sa kanyang mga disipulo. Kung feeling mo hindi mo kayang umahon dyan, magtiwala ka sa Panginoon. Huwag kang maging double-minded. Ask the Lord in faith. At huwag mong hayaan ang sarili mo na mawala ng pananampalataya sa Panginoon. Sa lahat ng bagay, in your calling, trust God. In your conviction, trust God. And in your confidence, trust God. Tingnan niyo po sa idea ng conviction, kaya natin pinipili minsan yung kasamaan kasi yun yung, nandun yung kasayahan daw. Kaya tayo pupunta sa kamunduhan dahil feeling natin doon tayo magiging masaya. At yung kabanalan, either boring, either OA, di ba? Pero kung nagtitiwala ka sa Panginoon na kaya kanyang pasayahin, pupunta ka sa tama. Alam niyo po, iba po. There is joy in serving Jesus. Masarap po. Iba ang binibigay ng mundo, mas iba ang binibigay ng Diyos na kaligayahan. Yung totoong kaligayahan. Amen? Nananampalataya ba tayo sa Panginoon na kaya niya i-provide yung mga pangangailangan natin? Eh di pagkatiwalaan natin ang Panginoon sa calling niya sa atin. Sabi po ng isang pastor na napakinggan ko, may dalawang calling po sa atin lahat. Either tawagin ka bilang pastor or tawagin ka bilang supporter ng pastor. Ng pastor at ng ministry. So, ibig sabihin, lahat po tayo merong place sa kingdom ng Panginoon. Either ikaw yung under shepherd o ikaw yung flock, di ba, na nagtetend, alam niyo po yun, yung sumusuporta po sa under shepherd at saka sa ministry. Laborers and servants. So kung pinagkakatiwala natin ang ating pong Panginoon, even yung pangarap natin, ipagkakatiwala natin sa Panginoon. Amen? Even in our confidence, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him and siya ang bahalang magbigay kung saan ang daan na dapat mong puntahan. Ang Panginoon po yan. Number 1, the head battle. Ang ating pong verse, to help you not quit, to help you continue, is James chapter 1, verse 8. Pangalawa po, the heart battle. After mo maisip yung quitting, alam mo kasunod na problema dyan? Puso. Puso na po ang problema po dyan. Ang ating pong verse, Joshua chapter 1, verse 9. O sige, sulat nyo po. Second verse, to help you continue. Joshua 1:9. Everybody, ready, begin. So yung unang reason sa head battle natin, di ba? Ang reason po dyan, kaya nagkukwit ang isang Kristiyano, ay dahil siya po ay faithless, double-minded. Okay? Yung pangalawang battle, the heart battle, kaya nagkukwit ang isang Kristiyano, the second reason that pushes us to quit is fear. Takot. Kaya hindi tumutuloy sa karera. Kaya tumitigil. Dahil tayo po ay nilulukob po ng takot, ng fear. Sabi ko po sa inyo, sisimula sa utak. Ang kasunod po, puso. Alam niyo po yung idea ng fear? Kasama po dyan yung anxieties, kasama po dyan yung mga worries. Paano na kami bukas? Kaya ko ba ito? Anong mangyayari sa akin pag ginawa ko ito? We just have to continue. Amen? Bakit? Ang sabi ng Panginoon, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed. Yan ang sabi ng Panginoon.
Ito yung mga dapat nating alalahanin pag nawawala na tayo ng courage. Kapag dumating tayo sa takot na nagpo-push sa atin para tumigil, these are the things that we have to remember. Number 1, God commands us. Ang sabi po ng Panginoon kay Joshua, have not I commanded thee? Ano pong ibig sabihin nun? Hindi ba kita inutusan? Utos ng Panginoon na maging matapang po ang bawat isa sa atin. Amen? Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng spirit of fear. Right? Ang sabi ng Panginoon, have I not commanded thee? Gawin yung personal. Yung verse mo na ito. Hindi ka ba inutusan ng Panginoon para maging matapang? Opo, matapang talaga ako, di ba? Parang sabi ni Mamita kahapon, matapang talaga ako, no? Matapang sa Panginoon, Mamita, no? Tama. Alam niyo pong na-realize ko, when you talk about faith, you also talk about courage. Kasi ang faith, kailangan mo talagang tumalon. Kaya nga may tinatawag na leap of faith. Kaya nga minsan ang gagawin natin para ma-apply yung faith, gawin mo lang. Gawin mo lang at pagkatiwalaan mong Panginoon. That is courage. Have I not commanded thee? Yan ang utos sa atin ng Panginoon. Ano pa po? God comforts us. Anong sabi niya? Sige po, tuloy po natin yung verse. Be strong and of a good courage. Inutusan tayo ng Panginoon. Amen? Be strong and of a good courage. Yan yung comfort niya. Be not afraid. Neither be thou dismayed. Kahit dumating yung problema, huwag kang matakot. Pangatlo, God comes with us. Sinasamahan niya tayo. For the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. Kasama natin ang Panginoon. Alam niyo po, ang lahat ng Kristiyano, may sealing ng Holy Spirit. Ang sabi ng Panginoon, siya ang Emmanuel. God is with us. God is with me. God is with you. Bakit tayo magkukwit? We just have to continue. Gawin ang kalooban ng Panginoon. Bakit? Because God is with me. I have the Comforter. At alam ko, ang utos sa akin ng Panginoon, magpatuloy lamang po tayong lahat. Ilan na po ba yung mga testimony sa buhay dito po sa ating pong church na pinipigilan sila ng magulang mag-church? Pero ngayon, eventually, naging maayos po yung kanilang pamilya. Ilan na po ba yung naligating mga testimonies na noon, siya lang ang believer. Pero nagpatuloy siya despite the persecution, despite the problems, despite the negativities, hanggang yung buong pamilya niya napunta na po sa church. Kaya sa mga kabataan natin, sa mga members natin, kung meron kang persecution, kung pinipigilan ka pumunta sa church, magpatuloy ka lang. Tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag tayong susuko, aayusin ng Panginoon pati pamilya po natin. Na-touch po ako dun sa last Wednesday na mga yung spoken word poetry. Ang gagaling po ng mga nag-spoken word poetry. Sample ba? Bibigay ko ba kay Rase? Ang gagaling po ng mga spoken word poetry. Alam mong totoo sa kanilang puso yung ginawa po nilang peace. Hindi gagawin yan ng mga taong ayaw magpatuloy sa Panginoon. Kaya ang encouragement natin, kung dumarating tayo sa bagyo ng buhay, persecutions, may mga tao sa paligid natin na pinipigilan tayo maglingkod sa Panginoon, magpatuloy lang tayo. Gawin lang natin ang tama. At Panginoon ang bahala po sa atin. If you stand for God, God will stand for you. Bakit po? Because He is with you. He comes with you wherever you go. Utos ng Panginoon, maging matapang po tayo para sa Kanya. Just live with faith. Huwag kang mag-quit. Tuloy lang po tayo.
I-reject mo yung nasa isip mo. I-reject mo yung mga bagabag sa puso mo, yung mga takot sa puso mo, at magtiwala lang po tayo sa ating pong Panginoon. Number 1, the head battle. Ang isa sa reason ba't tayo nag-quit? Faithlessness. The heart battle. Joshua 1:9. Isa sa reason kaya tayo nag-quit? Fear. At binigay natin yung mga puntos para wag tayong matakot. And last po, nandiyan pa po kayo? The hard battle. After ng utak, after ng puso, katawan naman. And this is the hard battle. 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Ilista nyo po yan sa inyong mga Bible. Ano po yung una? James chapter 1 verse 8. Joshua chapter 1 verse 9. At yung pangatlo, 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Everybody ready? Begin. Ang isa sa reason kaya tayo nagko-quit ay yung fainting. Yung mapagod po tayo. Yung manlupaypay po tayo. Yan po ang isa sa reason kung bakit po tayo nagko-quit. At napakagandang encouragement po ni Apostle Paul, yung 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run, that ye may obtain. Minsan kaya tayo tumitigil kasi parang hindi na to okay. Parang walang pupuntahan, parang walang patutunguhan. Ang sabi ng Biblia, takbo lang. Tuloy lang. Just continue and don't quit. Panghawakan po natin ang verse po na ito. So run. Christian, so run. That ye may obtain. Kung tumigil si Nanay Lita sa pananalangin, kung tumigil si Nanay Lita sa paglilingkod sa Panginoon, hindi niya madadala yung mga anak niya at pamilya niya. Nanay Lita, you are obtaining now. Bakit po? Because you kept on running. You kept on running. Natatanda ko sila Ma'am Melds. Si Nanay Melds, sagrado po yan. Kung hindi nagpatuloy si Ma'am Melds, kung hindi siya nagpatuloy tumakbo, nasa na kaya yung pamilya niya? Ngayon, meron pa siyang Kung tumigil sila Ma'am Blends, nung napunta po sila dito sa Maynila, praise God, lahat sila gamit na gamit. Kung tumigil na po tayo sa paglilingkod sa Panginoon, kung tumigil na po tayo sa ating pong buhay, nasaan na po kaya tayo ngayon? Praise God, we kept on running. And now we are obtaining. But that's not all, my dear brethren. We have prize in heaven. So keep on running until the end. Kapag sa pagtakbo, naaalala ko si Sister Hannah. Praise God. Hanggang dulo ng buhay niya, tumatakbo siya. Hanggang tinawag siya ng Panginoon. Alam ko, it's not in vain. Kahit kinuha siya sa ating ng Panginoon. By the way, malapit na yun, no? First anniversary ni Sister Hannah. Pero naaalala pa rin po natin siya. Bakit? Dahil may legacy. Bakit naalala natin yung mga tumakbo before us? Yung Hebrews 11, in Hebrews chapter 12, verse 1, we are so encompassed with so many, great cloud of witnesses. Anong sabi doon? Let us lay aside. Sige po, pakipost po. Let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run. With ano po? Lakas po, with patience, the race that is set before us. Bakit po? Verse 2. Verse 2. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. We have to keep on running. Huwag po tayong mag-faint. Huwag po tayong manlupaypay. Huwag po tayong mapagod because of the race. And it's not a competitive race. It's an individual race. Ang kalaban mo, sarili mo.
Although may kalaban tayo, alam natin yung enemy, yung general na kalaban natin. Pero totoo nun, wala yung kaaway kung tatakbo ka lang ng tatakbo. We have to continue. Bakit? We have to continue running. We have to continue pushing to the hard battle. Bakit? Because of the race. Sabi po, di ba? Winners never quit. And quitters never win. Kahit mabagal yung takbo mo, takbo lang. Kahit parang marami kang beses sa tatalisod, bangon ka ulit, takbo ka ulit. Hanggang matapos mo yung karera para po sa iyo. Because of the race, because of the rewarder, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. He is waiting for us right there at the finish line. Hindi lang yan. May mga tao sa paligid na nag-cheer po sa atin to finish our race. And because of the reward. So run that ye may obtain. Hindi ka magkakaroon kung hindi ka tatakbo. So if you quit, lalo kang mawawalan. Run that ye may obtain. And by the way, yung reward po na yan, it's something that hindi mo in-expect. Yung reward na yan, it's worth it. May earthly rewards, may heavenly rewards. And all of this binibigay ng ating pong rewarder. And we will say, it is all worth it. Balik lang po tayo dun sa ating pong unang premise. Kasi ginamit ko po yung Acts chapter 20. Bakit kaya si Apostle Paul, hindi siya nag-quit? Kahit may bonds, kahit may afflictions, kahit hindi niya alam yung mangyayari sa kinabukasan, bakit kaya hindi siya nag-quit? Sure ako, dahil hindi double-minded si Apostle Paul. Sure ako, dahil hindi fearful si Apostle Paul. Sure ako, dahil hindi nahingibagod, hindi nanlupaypay si Apostle Paul. Ang sabi po niya sa 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sa dulo po ng kanyang buhay, ang sabi po ni Apostle Paul, I have fought a good fight. I have finished my course. At ito talaga tumatak po sa akin. Kasi ibig sabihin pala, pwede bong mawala yung pananampalataya mo sa Panginoon. Hindi yung kaligtasan, mga kapatid, yung pananampalataya mo sa Panginoon. Pwede palang maglaho. Pero si Apostle Paul, he kept the faith hanggang dulo. My dear brethren, please keep your faith in the Lord. Continue. Nawa itong mga Bible verses na ito ang tumulong sa atin para tayo'y patuloy na tumakbo, patuloy na mag-achieve para sa Panginoon, patuloy na manalo para sa Panginoon. Amen? Sa last verse po natin, 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast. Yang steadfast na yan, ibig sabihin firm. Ibig sabihin strong. Ibig sabihin faithful. Ibig sabihin hindi double-minded. Unmovable. Hindi natitinag. Okay? Hindi na, ano mo Tagalog niyan? Unshakable. Di ba? Yung ibig sabihin, unmovable, unshakable, hindi natitinag. Walang takot. Hindi naaalis sa gawain ng Panginoon. Ibig sabihin, brave and enduring. Always abounding in the work of the Lord. Continuing, prospering, hindi tumitigil, hindi nagfe-faint, hindi nalulupaypay o nangihimagod. Bakit po? For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. May these Bible verses help us to continue our battles. Tayo po tayong lahat, let's all stand and let's make a commitment. Sabi ko po, itong preaching ito para po sa ating lahat ito. Anumang sitwasyon ng buhay mo, this is the right time for you to talk to God. Maybe nasa verge ka na ng quitting. You're on the verge of quitting. Naiisip mo na yung pag-quit. I-rebuke mo ngayon ang sarili mo sa altar na to at sabihin mo sa Panginoon, Lord, make my mind stable. Maybe matatag ka. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, keep me stable. Para pag dumating yung mga bagyo, kayang-kaya ko. I can do all things through Christ which strengtheneth me. At kung ikaw ay sumuko na, it's time for you to recommit yourself to the Lord.
Sige po, bukas na po natin yung altar. Huwag po natin sayangin ang mensahe. Kung meron kang katanungan, ang sabi ng Bible, if any man lacks wisdom, let him ask of God. I-apply mo yung faith, nothing wavering. And don't be double-minded. At kapag binigay sa'yo ng Panginoon yung sagot, tanggapin mo yung sagot. Dahil dyan ka pagpapalain ng Panginoon. Kung meron kang decision-making na gagawin na natatakot ka, it's time for you to ask God for courage. Hindi ka ba niya inutusang maging matapang? Binigyan ka ba niya ng takot sa puso mo? Maging matapang ka sa Panginoon. Kung may desisyon kang gagawin, at kung para sa Panginoon yan, gawin mo ng may tapang. Kung napapagod ka na sa ministry, kung napapagod ka na sa Christian life mo, kung napapagod ka na sa problema, kung napapagod ka na sa mga tukso, takbo lang. Balik lang sa Panginoon. Run that ye may obtain. Dear Father in heaven, we praise you for your faithfulness in our life. Tapat ka kailan pa man, Panginoon. Kahit madalas kaming mag-quit, Panginoon, o makaisip mag-quit, kahit sa mga pagkukulang namin, laging nandyan ka pa rin para tanggapin po kami, Panginoon. Laging nandyan ka pa rin para tulungan kami, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Dahil hindi ka nag-quit sa amin, Panginoon. Kahit napakakulit na namin, Panginoon, napakapasaway namin, Panginoon. Kahit paulit-ulit kami nahuhulog sa kamalian, Panginoon, nandyan ka pa rin. You are so faithful, Lord. Tapat ka kailan pa man, Panginoon. Ang amin pong hiling ngayon sa umaga ito, Panginoon, patatagin niyo rin po kami, Panginoon. Give us a strong faith. Thank you for your word, O God, na nagko-comfort po sa amin, na nagbibigay linaw po sa amin pong mga katanungan, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang preaching po na ito ay nagbigay po ng kasagutan po sa inyong mga anak. Hindi ko alam, Panginoon, kung anong pinagdadaanan po nila. Hindi ko alam, Panginoon, kung anong hinihingi nila sa iyo. Panginoon, katagpuin niyo po sila ngayon. Tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Whether provisions, decision-making, O God, problems, persecutions, sakit, Panginoon, or any pain, Panginoon, please, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na kami po ay mag-quit dahil po sa mga bagay na ito. At kung meron man, Panginoon, kaming kapatid dito po, na sumuko na, at muli, Panginoon, nire-recommit ang kanyang sarili po sa inyo. Lord, tulungan niyo po siyang makabangon muli. At Panginoon, pag binangon niyo po siya muli, Panginoon, ay gamitin niyo po siya ng mas mainam, Panginoon, kaysa noon. Lord, tulungan niyo po kami. Salamat po, Panginoon. Ingatan niyo po kami, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay maging kapuli-puli po ang aming pong buhay sa inyong harapan. Salamat, Panginoon, for all the blessings na binibigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga pabor na pinaparanas niyo po sa amin. We don't deserve it, Lord. But thank you for being a good Father to us. A great Father to us. Thank you, Lord. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. At nawa, Panginoon, tumatak po ang mensahe po nito sa aming po mga puso at isipan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Tayo po ay maaari na pong bumalik sa ating pong mga upuan. At gusto ko lang pong batiin po ng welcome back ang ating pong Mother Pearl. No? Ako, nagulat po ako kanina. Although pagod na pagod ang ating pong katawan, actually po, ako po ay nanggaling po sa kalamdaman talaga. Kaya ilang gabi po tayong di nakakatulog dahil po sa ubo.
Pero ayun, nung nakita ko po si Mother Pearl, parang gumaling na po ako, no? Parang gumaling na po ako. Kaya na-miss po natin si Mother Pearl. Thank you very much. At binabati lang din po natin, no, si Mami Maan, no? Nanonood po yan sa atin sa online. Nasa Cagayan po sila. Patuloy po natin pag-pray, no? Si Mami Maan, pati yung kanyang mama. Yun, miss na po namin kayo, Mami Maan. At alam ko may ladies fellowship po pagkatapos po nito. Kaya lahat po ng mga kababaihan po natin, magstay po kayo, participate po kayo sa ladies fellowship. At ang lalaki po ay meron din po sa men's fellowship. So kung nagtatanong po, saan po nagme-men's fellowship? Doon po sa taas, sa may Sunday school room. Opo. So kung gusto niyo pong sumama po sa men's fellowship, hanapin niyo lang po yung gwapo po nating pastor dyan. Yung naka-yellow po, ayan po, si Pastor Rodel. Siya po ang leader po ng men's fellowship. So mamaya po, meron pong CYA, 12:45. At lahat daw po ng kasama po sa competition na Dekwa din ay punta po saglit sa piano after the service para mag-check po kayo ng sound. Okay? So, yun lang po. Salamat po sa inyong pagdalo. Gandi po sa mga kasama natin sa online. Let's all pray for one another. God bless us all.